Kumusta mga kasaliksik? Noong Abril taong 2023, isinagawa ng Estados Unidos ang isang makasaysayang hakbang sa larangan ng pandaigdigang seguridad, ang unang pagde-deploy ng Typhoon missile system sa Pilipinas. Ito ay hindi basta-bastang kaganapan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na inilagay ang naturang sistema sa rehiyong napakalapit sa mainland China. Ang Typhoon ay isang makabagong sandatang may kakayahang maglunsad ng Tomahawk cruise missiles at SM-6 missiles na parehong may malayuang abot at katumpakan. Isa itong uri ng mobile missile launcher na idinisenyo upang mabilis na maipuwesto at mailunsad anumang oras. Nagbibigay sa mga alyado ng US ng flexible at mabisang deterrent sa mga rehiyong may tensyon. Ang pagdating ng Typhoon sa Pilipinas ay naganap sa konteksto ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea at sa mas malawak na Indo-Pacific region. Hindi lamang ito teknikal na sandata. Ito ay isang pahayag, isang mensahe sa buong rehiyon na ang US ay handang tumindig kasama ang Pilipinas sa gitna ng banta ng agresyon mula sa China. Sa mga mata ng mga tagamasid sa larangan ng seguridad, ito ay patunay na ang alyansa ng dalawang bansa ay hindi lamang sa papel kundi isinasabuhay sa pamamagitan ng konkretong hakbang sa depensa. Ngunit pagdating ng Balikatan 2025, isang malaking katanungan ang bumungad sa mga mata ng publiko at mga eksperto. Nasaan ang Typhoon? Sa kabila ng papel nito sa pagpapalakas ng depensang estratehiya ng Pilipinas at sa pagtaguyod ng deterring posture ng Estados Unidos, hindi ito nabanggit ni minsan sa mga opisyal na pahayag o plano ng ehersisyo ngayong taon. Ang pagkawala ng Typhoon missile system ay hindi pinalampas ng mga military analysts. Marami ang nagtaka kung ito ba'y indikasyon ng pagbabago sa estratehiya ng US o simpleng tactical decision lamang. Sa mas malalim na pagsusuri, malinaw na ang presensya o pagkawala ng Typhoon ay may bigat na diplomatikong implikasyon. Para sa China, ang pagkakaroon ng ganoong uri ng missile system malapit sa kanilang teritoryo ay itinuturing na isang seryosong banta. Sa makatuwid, ang kawalan nito sa kasalukuyang ehersisyo ay maaaring basahin bilang pag-iwas sa mas matinding tensyon. O sa kabilang banda, maaaring basahin rin bilang pagkukulang ng US sa pagpapakita ng buong suporta sa kanilang alyansa sa Pilipinas. Sa ganitong pananaw, ang bawat galaw ng Typhoon, literal man o simboliko, ay nagiging bahagi ng masalimuot na geopolitical na chess game sa Asia. Hindi rin nanahimik si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usaping ito. Ayon sa kanya, bukas siyang alisin ang Typhoon missiles sa kondisyon na titigil ang China sa pag-angkin sa teritoryong sakop ng Pilipinas. Ititigil ang panghaharas sa mga mangingisda at ihinto ang agresibong mga kilos sa West Philippine Sea tulad ng pagram sa mga bangka at pagbuga ng water cannon. Isa itong matapang na pahayag, ngunit sa likod nito ay makikita rin ang taktikal na pagtanaw ng gobyerno sa kung paano panatilihin ang balanse sa pagitan ng diplomatic pressure at aktwal na defensive capability. Sa paningin ng mga eksperto sa seguridad, ang usapin ng Typhoon ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng makapangyarihang sandata. Ito ay sukatan kung gaano katatag ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang mismong presensya ng sistemang ito, ayon sa kanila, ay isang anyo ng reasyuransya na sa oras ng pangangailangan, hindi iiwan ng Amerika ang Pilipinas. Sa kawalan nito, may mga agam-agam na baka ito'y senyales ng pag-uurong o kaya na may isang taktikal na hakbang upang bigyang daan ng negosasyong diplomatiko. Sa huli, ang Typhoon missile system ay hindi lamang missile launcher. Isa itong simbolo ng lakas, ng alyansa at ng paninindigan. At sa kasalukuyang klima ng geopolitika sa rehiyon, ang simbolo ay kasing halaga ng mismong sandata.
Sa muling pagsasagawa ng balikatan ngayong taong 2025, lumilitaw na ito na ang pinakamalaki at pinakamasaklaw na edisyon sa kasaysayan ng naturang ehersisyong militar. Tinatayang mahigit 17,000 tropa mula sa iba't ibang bansa ang makikibahagi, na mas mataas kumpara sa bilang noong nakaraang taon. Kabilang sa mga pangunahing kalahok ang Estados Unidos, Japan at Australia, mga bansang may matibay na alyansa sa Pilipinas. Hindi rin pahuhuli ang mga bansang kasapi ng ASEAN at ilang tagamasid mula sa Europa, na sa unang pagkakataon ay nagpapakita ng mas malalim na interes sa ginaganap na aktibidad. Ang lawak at laki ng partisipasyon ay malinaw na sumasalamin sa lumalawak na suporta sa Pilipinas bilang mahalagang tagapagtaguyod ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyong Indo-Pacific. Ngunit higit pa sa dami, isa sa pinakamalaking pagbabago sa balikatan ngayong taon ay ang layunin nito. Ayon kay Brigadier General Michael Logico, ang naturang ehersisyo ay hindi na lamang simpleng pagsasanay para sa joint operations. Sa halip, ito ay konkretong paghahanda sa mga totoong posibilidad ng kaguluhan sa rehiyon, mga contingency operations na maaaring mangyari kung patuloy ang pagtaas ng tensyon sa South China Sea at sa karatig na Taiwan Strait. Ang pahayag na ito ay nagbibigay linaw na ang balikatan ay hindi na lamang simbolikong kilos, kundi isang aktwal na hakbang sa pagpapalakas ng depensa laban sa mga potensyal na banta sa seguridad. Kasabay ng pagbabagong ito sa layunin ay ang mas agresibong pagpapakita ng kakayahang militar. Noong taong 2024, naging tampok sa balikatan ang isang dramatikong demonstrasyon kung saan sinira ng pinagsanib na puwersa ng mga kaalyado ang isang decommissioned warship gamit ang precision strikes. Ang eksenang iyon ay hindi lamang pagpapamalas ng teknolohikal na kakayahan, kundi malinaw na mensahe sa mga posibleng kaaway. Sa taong ito, inaasahan na mas matitindi pa ang mga tinatawag na sinking exercises, mga simulated na operasyon ng pagsira sa barkong pandigma malapit sa karagatang sakop ng Pilipinas. Ang ganitong uri ng aktibidad ay nagsisilbing senyas ng determinasyong ipagtanggol ang soberanya ng bansa sa pamamagitan ng matalas at sabayang lakas militar. Sa kabila ng kawalan ng Typhoon missile system ngayong taon, hindi nawawala ang diwa ng kolektibong paninindigan. Mariing iginiit ng mga opisyal na ang balikatan ay hindi lamang nakadepende sa isang sistema ng armas. Ito ay representasyon ng pagkakaisa ng mga bansang kaalyado sa harap ng panggigipit at banta. Ang sabayang pagkilos, koordinasyon, at pagpaplano ng iba't ibang militar ay malinaw na pahayag na ang Pilipinas ay hindi nag-iisa. Sa ganitong paraan, ang mensahe ay lampas sa missiles at mga armas. Ito ay tungkol sa kolektibong lakas, tiwala, at paninindigan ng mga magkakaalyado. Hindi rin matitinag ang pundasyong legal na nagpapahintulot sa balikatan, ang Visiting Forces Agreement o VFA. Sa kabila ng mga pagbabago sa pandaigdigang geopolitika, nananatiling matatag ang kasunduang ito na pinirmahan noong taong 1999. Ito ang nagsisilbing legal at diplomatikong batayan ng presensya ng mga tropang Amerikano sa bansa para sa mga joint military activities. Ang pagpapatuloy ng VFA ay nagpapakita ng commitment ng parehong bansa na ipagpatuloy ang kooperasyong militar, lalo na sa panahong napipinto ang mga bagong panganib sa rehiyon. Sa kabuuan, ang balikatan ngayong taon ay hindi na lamang simpleng ehersisyo. Isa na itong mahalagang bahagi ng estratehikong pagpoposisyon ng Pilipinas sa harap ng isang nagbabagong rehiyonal na balangkas. Sa dami ng tropa, lalim ng layunin, husay ng demonstrasyon, at tatag ng alyansa, malinaw ang mensahe. Ang Pilipinas ay aktibong kalahok na ngayon sa pagtatanggol hindi lamang ng sarili nitong kaligtasan, kundi ng kapayapaan sa buong rehiyon.
Sa harap ng tumitinding alitan sa rehiyong Indo-Pacific, kapansin-pansin ang pag-aangat ng papel ng Pilipinas mula sa pagiging simpleng host ng mga dayuhang tropa tungo sa pagiging isa sa mga pangunahing manlalaro sa geopolitikang larangan. Ang estratehikong lokasyon ng bansa na malapit sa Taiwan, sa South China Sea at sa mga mahalagang ruta ng kalakalan ay nagbigay dito ng natatanging kahalagahan. Sa kabila ng laki ng mga kapangyarihang tulad ng Estados Unidos at China, ang Pilipinas ay naging mahalagang sentro sa masalimuot na laro ng kapangyarihan. Hindi na ito tinitingnan bilang daungan lamang para sa mga barkong militar, kundi bilang aktibong kalahok na may boses at may sariling estratehikong interes. Isang mahalagang punto na binigyang diin ng mga opisyal ng depensa ay ang malalim na ugnayan ng seguridad ng Pilipinas sa kapalaran ng Taiwan. Sa mga pahayag mula sa mga mataas na opisyal, sinabi nilang ang kapayapaan sa South China Sea ay hindi maihihiwalay sa sitwasyon ng Taiwan. Kung sumiklab ang kaguluhan sa Taiwan Strait, siguradong madadamay ang Pilipinas. Hindi lamang dahil sa geographical na lapit, kundi dahil na rin sa kasunduang militar nito sa Estados Unidos. Ito ang dahilan kung bakit ang mga hakbang ng Maynila ay hindi na lamang nakatuon sa internal na seguridad, kundi umaabot na sa mas malawak na balangkas ng regional stability. Gayunman, hindi may kakailangang lumalaking pangamba tungkol sa pananatili ng atensyon ng Amerika sa rehiyon. Habang patuloy ang Estados Unidos sa pagbuhos ng milyong dolyar na military aid sa Ukraine, may mga tanong kung hanggang saan ang kaya nitong gawin para sa Indo-Pacific, lalo na kung sabay-sabay ang mga krisis sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang pagkakaroon ng sabayang tensyon sa Europa at Asia ay nagsisilbing paalala na ang resources ng kahit pa makapangyarihang bansa tulad ng Estados Unidos ay may hangganan din. Dahil dito, nabubuo ang agam-agam na baka dumating ang panahon na mawalan ng lubos na atensyon at suporta ang rehiyong ito mula sa kanilang matagal ng kaalyado. Sa gitna ng mga ganitong pangamba, kumikilos ang Pilipinas upang palawakin ang depensa nito sa pamamagitan ng tinatawag na defense diversification. Hindi na lamang Amerika ang tanging katuwang sa pagtatanggol ng bansa. Aktibo na ring pinapalalim ng Maynila ang ugnayan sa Japan at Australia. Noong nakaraang taon, nilagdaan ang isang kasunduan na nagbibigay daan sa mga sundalong Hapones na magsanay sa teritoryo ng Pilipinas. Isang hakbang na hindi pa nagagawa dati. Sa parehong panahon, mas pinaigting din ang joint exercises kasama ang Australia, na patunay ng mas malawak na kooperasyon sa larangan ng seguridad. Ipinapakita ng mga hakbang na ito na unti-unti nang binubuo ng Pilipinas ang sarili nitong seguridad na hindi lamang umaasa sa iisang alyado. Bilang tugon sa pabago-bagong politika sa Washington, lalo na sa posibilidad ng pagbabalik ni Donald Trump sa pagkapangulo, lumalakas ang panawagan para sa pagkakaroon ng tinatawag na strategic autonomy. Ang ibig sabihin nito, dapat magkaroon ng Pilipinas ng sariling kakayahan at estratehiya sa pagtugon sa mga banta. Isang depensang hindi umaasa lamang sa panlabas na tulong. Kung hindi man tuluyang kumala sa mga umiiral na alyansa, malinaw ang mensahe. Kailangan ng mas matibay at malayang pundasyon para sa pambansang seguridad. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng patuloy na paghubog ng Pilipinas bilang isang bansa na hindi na lamang nakikinig sa dikta ng mga makapangyarihang dayuhan, kundi isa ng aktibong kalahok sa pagbubuo ng kinabukasan ng rehiyon. Sa pamamagitan ng mas malawak na pakikipag-ugnayan, mas matalinong pulisya at mas malakas na paninindigan, binubuo ng Pilipinas ang sarili nitong direksyon sa isang mundong puno ng kawalang katiyakan.